No Limitang Here. Kabanata 13, Ang Badyanang Unos. Bumaba ng karawa si Jesus Tamibara sa tapat mismo ng sementeryo at kasama ang kanyang utusan na nagtungo sa loob. Hindi ko po masyadong nadalaw ang libing ng ama dahil sa aking pagkakasakit. Ang sabi po ni Kapitan Tiago o pinagpagawa nito sa isang netso. Natamnan ko ng bulaklaking halaman ang libing ng iyong ama at nilagyan ko rin ng krus na akong mismong gumawa. Itinuro ng utusan kung saan nakalibing ang ama ni Crisostemo. Naroon po sa dakong yun. Hindi natagpuan ng utusan ang palatandaan. Hinanap nila ang puntod at nagtanong sa isang sepulturero. Sang krus po bang malaki ang iyong palatandaan? Tanong ang sepulturero sa kanila. Sang krus na may nukit na dibuho at taling anok? At mga tanim pang bulaklaking halaman ng puntod? Opo, tugon ng utusan. Mga adelfa, sampagita at pensamento ang mga bulaklaking halaman. Ang krus po ay sinunog ko na. Ayon sa sepulturero, nabigla si Crisostemo sa narinig at maging ang utusan ay nabigla rin. Sinunog! Halos magkasabay pang wika ng dalawa. Utos po ng kurang malaki, ang kurang namamalo at si Padre Garrote, sagot ng sepulturero. Nasaan ang puntod ng aking ama? Bagamat wala itong krus at nasisiguro kung matatandaan niyo kung nasaan ito. Tanong ni Crisostemo. Pero wala na rin po ang bangkay. Lalong namangha si Crisostemo at ang utusan sa uling sinabi ng sepulturero. Wala pong isang taon mula na inilibing dyan ang hinahanap namin. Bakit ninyo hukayin? Anang sa sepulturero. May isang babae na po kung inilibing dyan. Halos ang linggo lamang ang nakakalipas. Ipinahukis sa akin ng kurang malaki ang bangkay na hinahanap ninyo para ilipat sa libingan ng mga insek. Balit na hinawakan ni Crisostemo ang balikat ng sepulturero at sa kaniyog-yog ng malakas. Matinding takot ang naramdaman ng sepulturero. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko po naman inilibing ang iyong ama sa libingan ng mga insek. Naniniwala po akong mas makabubuting anurin na lamang ng bangkay kaysa mapaliping sa libingan ng mga insek. Kaya itinapon ko ito sa ilog. Matinding galit ang naramdaman ni Crisostemo. Subalit nagpigil ng husto upang huwag niyang masaktan ang sepulturero. Binitawan niya ito at nagtatakbong palayo sa libingan. Agad siyang sinundan ng utusan. Dumating sa kabayanan ng San Diego si Crisostemo at pupunta siya sa matandang bahay na papaligiran ng paderang bahay at ang bakod ay ginagapangan ng halaman. Ang bintana ay kay raming ilang-ilang na humahalimuyak sa bango. Naglelay ang mga ito sa sanga ng punong nasa gitna ng bakuran. Hindi pa man siyang ganap na nakakauwi ng bahay, ay agad niyang natanawan ang kora sa hindi kalayuan, kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Nakasuot ito ng abito at ang sombrero ay nayuyupi sa lakas ng hangin at tila mabubuwal ng hangin dahil sa kapayatan. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Maring hinawakan ni Crisostemo ang dalawang balikat ng kora. Namutla sa takot si Padre Salve. Baka nagkakamali kayo. Wala akong ginawa sa iyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka ang pinalitan kong padre na si Padre Damaso ang tinutukoy niyong may ginawang masama sa inyong ama. Paliwanag ni Padre Salve. Tila natauhan si Crisostemo sa narinig kaya agad binitawan ang kora. Kabanata 14, Pilosopong Tasyo. Si Don Anastasio na mas kilala bilang Pilosopong Tasyo ang itinuturing na pinakamatalinong tao sa San Diego. Nag-aral siya ng pilosopiya ngunit hindi ito natapos. Mayaman ang kanyang ina kaya siya ay nakaabot ng kolehiyo. Subalit dahil sa takot ng ina na baka makalimot siya sa Diyos sa labis na katalinuhan, pinapili niya si Pilosopong Tasyo ang magpare o huminto ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Jose. Mas pinili ni Pilosopong Tasyo ang huminto sa pag-aaral. Nakapag-asawa siya ngunit sa kasuweng palad ay agad ring nabalo. Dahil sa labis na pangungulila ay ibinaling niya ang kalungkutan sa pagbabasa ng aklat. Napabayaan niya ang kanilang hanapbuhay hanggang sa bumagsak at naghirap. Ang mga taong nag-aaral ang tumawag sa kanya ng Pilosopong Tasyo dahil sa likas niyang talino. Ngunit para sa walang pinag-aralan, pinagkakamalang kabaliwan ang kanyang katalinuhan, kaya tinagurian siyang Tasyong Baliw. Ang kakaibang pananaw niya sa buhay ay hindi pangkaraniwang pagpapalagay ang naging sanhi para paratangan siya ng isang baliw.
Nakasalubong ni Pilosopong Tasyo ang isang mayamang lalaki na isang kapitan. May dalang kandilang lalaki at nagsasalita ng wikang Kastila. Masaya yata kayo ngayon dahil may natanaw akong pag-asa? Tungo ni Pilosopong Tasyo. Ano pong pag-asa yon? Maaari ko bang malaman? Isang malaking unos. Patuyang napangiti ang kapitan. Nais ninyong marahil maligo. Hindi masamang makatisod ng basura, ngunit naghihintay ako ng lalong mabuting bagay. Iyong mga kilat na papatay ng mga tao at susunog ng mga bahay. Tila nais ninyong magunaw ang mundo o magkaroon ng dilubyo, Pilosopong Tasyo. Mas mabuting kung yun ang mangyayari dahil yan ang karapat-dapat. Matagal ko nang inimungkahi sa Kapitang General na bumili ng kidlat at panghuli ng kulog. Subalit po ang mga kwitis at paputok lamang ang binili nila. Napakapanganib nyo lalo't may unos. Bigla ang pagdagumdom, ang kulog, at napahisus may Josep ang kapitan. Humalakhak ng tumalikod si Pilosopong Tasyo at naglakad papasok ng simbahan. Nakita niya sa loob ng simbahan ang dalawang lalaki na may edad na 7 at 10. Hindi pa ba kayo uuwi? Naghihintay niyong ina sa inyong pagdating at naghanda siya ng masaganang pagkain gaya ng inihahanda ng isang kora. Hindi pa kayo maaaring umuwi hanggang wala pang 8 ng gabi. Utos iyan ng Sakristan Mayor. Anang mas matanda sa dalawang bata. Pinagmasdan niya ang dalawang bata habang paakyat ng kampanaryo na bakas ang matinding kalungkutan. Pabulong ng winika nito, higit kong daramdamin kung ngayon kikidlat. Lumabas na rin ng simbahan ng Pilosopong Tasyo at may nadaanan siyang kakilala na nakadungaw. Dumaan po muna kayo. Sinabi ito ng lalaki kay Pilosopong Tasyo sa wikang Kastila. Binati ang aklat na binabasa ni Don Filipo, ang Teniente Mayor ng San Diego. Ito ang aklat na ang mga hirap na tiniis ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Tugon naman ni Don Filipo. Likas na matalino ang may akda nito. Papuri ni Pilosopong Tasyo. Magili na sinalubong ng may bahay ni Don Filipo si Doña Teodora Venya si Pilosopong Tasyo. Nagkita ba kayo ni Ginoong Ibarra sa libingan? Hinahanap niya ang libingan ng kanyang ama. Kisaklap sa oras ng matuklasan niya ang katotohanan. Kaibigan ako sa 6 na kipaglibing kay Don Rafael at ako ang humarap bilang saksi sa Kapitang General dahil ang lahat dito ay mga natatakot magsabi ng katotohanan. Nagsawalang kibo ang mga kapangyarihan sa sinapit ni Don Rafael lalo na sa ginawang paglapastangan sa kanyang bangkay. Ngunit para sa akin, higit na mahalaga ang bigyang halaga ang isang mabuting tao kung siya'y nabubuhay. Napasok sa usapan ng tungkol sa purgatorio. Hindi naniniwala si Don Anastasio sa purgatorio, wika ni Don Filipo. Mabuti at banal ang paniniwalang may purgatorio, sapagkat ang mga tao ay nagpapabuti dahil natatakot maparusahan. Ang hindi ko paniniwalaan ay may mga paggagamit at ng purgatorio ng ilang alagad ng simbahan bilang panakot at upang makapanlinlang. Sinabi ito ng Pilosopong Tasyo habang sa labas ng bahay ni Don Filipo ay lumakas na ang ulan. Nakakatakot ang mga kidlat at dagumdom ng kulog. Dumating na ang unos. Sa paglabas ng bahay ni Pilosopong Tasyo, nagmisulo siyang baliw na hinarap ang kidlat at kulog sa pamamagitan ng pagtutungayaw. Tumututol ka! Nababatid kong hindi ka ganid! Maraming salamat sa pakikinig sa Anak Kwentong Nakaloob sa Kabanata 13 at Kabanata 14.